Di-debunk natin itong team sinusuka na gobyerno na ito. Kasi sabi nga ni Jay Ruiz, lalabanan daw nila ang fake news. Pero bakit tila baga sila din naman pala ang nauunang nag-fake news? Umpisan natin dito kay Tuwa, no? Yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But Ang tapa, sobrang, hindi ko alam kung tanga or gusto lang talagang ma-make news kasi kung talagang tatakasan niya yung ICC, hindi natin alam kung saan siya pupunta. Pero ito, it is widely announced kung saan, anong oras, kailan, kung saan yung venue. Ang tanga mo Di ba yung mga iba pinagganap na hindi nyo alam kung saang bansa sila. Ito alam na alam ninyong nasa Hong Kong siya. Tapos, sasabihin ninyo, hindi nyo alam kung official o ano. Ang tagal lang nakaset ito. At ito po ay hindi nakatago sa social media. Alam na alam nyo yun. At ito pa, may dagdag. it is quite noticeable, no? Po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So, hindi naman po talaga yun na OFW na pangkalahatan It was a set-up program kung saan lang KOJC po ang kanilang captured audience. May masabi lang Ito, papakita ko sa'yo kung KOJC ba yung mga to. Nangaga kong pumunta, wala akong ticket. Ayan. May uniform ba yung mga yan? Nakita mo bang naka-uniform or naka-t-shirt ng KOJC yung mga yan? Magkabilaan Dito naman, sa kalsada, magkabilaan yan. Magkabilaan. KOJC yan? Magkabilaan yan dito ang doon din sa Tanungin kabila. natin kung hakot sila. Yan magkabilaan kalsada. Hello, kaway ko sa inyo lahat. Sino inaantay natin? Asan yung mga ano nyo? Tanungin natin kung hakot. Hakot ba kayo? Hindi. Sinabi kasi nila hakot Hakot ba yan? I mean, KOJC ba yan? Nasa labas pa lang po to Marami pa po yung nasa loob. Ito po yung mga hindi nakapasok. Kasi kung KOJC yan, di dapat nakapasok mga yan. Ano sabi naman ni Garcia? May nakarating po sa ating balita, impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap baka tayo makuryente. Bakit mo in-entertain yung tanong? Dapat sabihin mo, no comment. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, Halatado ka. sinasabi 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat. Exactly. Lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Bakit sa Hong Kong hinahabol nyo pa? Nga mismo sa Pilipinas, tignan niyo si Louis Tro. Magkano? Ito, harap-harapan, no? Magkano bigay niya? 2.5. 1, 2, 2.5. Wow, may bless pa daw. Pera ng taong bayan, AX ang gamit. Nakakaputang ina talaga itong ginagawa nila. Sa kanila okay lang. Legalized. Tapos yung sa Hong Kong, wala naman silang pruweba. Sasabihin papa-verify pa daw sa konsulado. Halatado na talaga kayo masyado. Next. Ito naman, anong sabi ni Jay Ruiz? Magkaiba sila ng pinagsasabi. Sabi ni Jay Ruiz, "We've heard that an arrest warrant has been issued by the ICC against former President Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality." Pero sabi nung bata mo, no confirmation of issuance of warrant of arrest. And then sabi pa ng Solgen, na hindi alam ni Marcos kung ano yung Solgen, anong sabi niya? No communication yet from ICC on arrest warrant for Duterte. Sabi ng Solgen nyo. So dyan pa lang, fake news kayo.
O next, isa pang tanga itong si Mike Abe. Sobrang tanga at bobo. Panoorin ninyo, naniniwala siya talaga? Ay, may vlog ka lang, makapamake news ka lang, naniniwala ka? Orinig, papakita sa inyo. Ganito pala ang nangyari sa Hong Kong. Oh, Noong dumating si Sara Duterte. Wow, anong sigaw? oh. Oh, grabe, sobra. Hindi ko mawari talaga sa napunta ang utak ninyo sa totoo lang. Alam mo, mapapahiya kayo talaga. Ididibang ko yan. Tama na yan kasi itong si Mike Abe, pinapakita niya talaga na paniwalang sila, no? Ngayon, bago ko ipapakita yung evidence sa inyo, ito naman ay halata na pinatungan nila ng another audio yung totoong original na video nito. Kagaya nito, ayan, ito yung pinatong nila dyan. Oh, hindi ba? Familiar ba? Very the same chant. Same chant. Pinatong lang nila, kinat nila ito at ipinatong nila. Ito pa, yung rally nila last January. O, tingnan nyo. Oh. Yan yun, pinatong nila doon. Ngayon, sasabihin, wala ka namang evidence. Hindi naman yun. Talagang yan naman yun. Okay, ito. So, ito yung reference natin, ano. Yung left na screen, ayan, ito po. Itong left na ito yung original na video. Kung saan maririnig natin, Duterte. Dito sa may right na screen, ito po yung video no ninakaw nung bobong vlogger na ito, tanga, nakapamake news at pinalitan yung audio. Ipinatong nila yung fake na audio or yung audio na nila nung sila nag-rally nung January, yung impeach Sara now, pinatong lang nila yun. So makikita natin dito, no, dito sa video itong si bobong vlogger, ayan, no, kasi pati sa Hong Kong sinusuka si Sara, sabi nila, pero peke po ito. Ngayon, as we play, okay, as we play, ito nakikita ninyo, ayan, i-mute ko. Itong naka-blue at saka yung naka-yellow, ang magiging reference natin. Itong naka-blue na ito, ayan po, nakikita nyo sa cursor natin, at itong naka-yellow. Tandaan ninyo yung dalawang yan kasi makikita natin yan dito sa original video. Dito, ayan. Itong si naka-yellow, meron siyang, ayan, nakapunggol ang kanyang buhok at meron siyang face mask. Ito namang si naka-blue, ayan, nakalugay ang kanyang buhok. Tandaan ninyo, impeach ang sinisigaw dito. Okay, ngayon, mapunta tayo sa original video. Pero bago yan, gusto ko munang i-point out, ayan, nakataas lahat yung kanilang kamay, hawak yung cellphone, bini-video na hindi magkamayaw, na talagang hindi makadaan si VP Sara dyan. Hindi yan ang gesture ng isang against sa isang tao or gustong isuka yung isang tao. Yan po ay gesture ng mga taong starstruck or fan ng isang tao. Pang-artista yan, pang rockstar na ano. Kukunin mo cellphone mo, ma-videohan mo, ma-picturean mo, regardless, kahit anong mangyari, basta magawa mo yan. Pag sinusuka mo yung tao, malayuan yan lalayuan mo yan. So, tignan natin itong original video. Punta tayo dito sa original, makikita natin itong naka-blue at naka-yellow. Let's go. So, yan. So, this is the same. Ibang angle, pero the same. The same place. Ayan, Ayan, Yan din yung sigaw, Duterte. Okay? Okay, hanap. Ngayon hanapin natin yung naka-blue at naka-yellow kanina.
natin ha. Where are you? Ito po, ang larawan po ng mga Pilipino rito. Duterte. Ops! Teka, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan o, nakita ko na yung naka-blue. Naka-blue. Oh, yun o, yung kamay. Ops, ops. Ops! Ayun na naka-blue. Naka-yellow na saan? Ayun o. Oh. Ano sigaw nila, Duterte? O, tingnan. Yung naka-blue. Yan o, naka-face mask. Wala talaga mga pa-make news talaga kayo. Ano? Di ba malinaw yan? Yung naka-blue na reference natin. At naka-blue, naka-yellow. O, asan ba yung sinasabi ko kanina? O, ito, naka-blue. Play natin. Blue. O, naka-blue. O, kahit itong naka-cap, tingnan natin. Baka makita din natin. O, dito naman sa original. Balikan natin. Oops. 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 Ayan. Yan yung naka-cap. Ayan yung naka-blue. Ayan, naka-yellow. Mga hunghang kayo. Ano sigaw nila? Wala kayo. Fake news. Huli kayo. Alam nyo yung totoong rally nila? Nasa chatter. Nasa chatter. Nagpo-protesta sila. The same day, the same time. Ito, nung Sunday dito, kahapon din ito. Nakita ninyo kung gaano sila kakonti. Ang partido Pinipilapan na kung saan ito ang partido ng dating Pangulong Duterte. At kasama sa partidong ito ang Ipanaw Party List. Wala bang mas dadami sa inyo? Yes, Ipanaw Party List. As in, kayo lang talaga? Ang Ipanaw Party List. Ang dami-dami ninyo. Ito yung rally nila. Ayan yung totoong rally nila na hindi mo mabilang kung ano. Dahil ang mga nominado nito gaya ayan na-explain ko, naipakita ko sa inyo yung evidence na isang pamemeg news ang ginagawa ng Team Sinusuka. Kasama din itong mga gobyerno natin. Ang saklap, no? Hindi ninyo kaya ang Duterte effect na itong mga ito, maraming buhay ang na-touch itong si Tatay Digong na ako talaga personally hindi ko in-expect talaga na ganun yung turnout nung crowd. To the point na yung Hong Kong police mismo ang tumulong para makontrol yung crowd. Nagagalit pa nga yung ibang mga police kasi alam mo hindi mo rin masisisi yung mga kababayan natin na talagang bahala na, hindi magkamayaw, bahala na. Masilayan man lang ang mga Duterte kumbaga. Kaya talagang unexpected yung turnout ng mga crowds na yan. Ganyan ang impact ng pamumuno at pagmamahal, sakripisyo at totoong serbisyo na ipinamalas at ipinaramdam ni PRRD sa atin. Kaya wag niyong sabihin na, ano yan, KOJC yan, hindi nyo kayang mag-produce ng ganun na walang ayuda, walang AX. Kami doon sa loob. Kasi once na nakapasok ka dyan, hindi ka na makakalabas. Pag once na lumabas ka dyan, hindi ka na makakapasok ulit. So kami doon, hindi na kami lalabas. Alam nyo ba na walang pagkain sa loob? Halos hindi namin ramdam yung gutom kasi importante sa amin makita, masilayan at muli nakakamiss na maramdaman yung mga ipinaramdam na totoong pagmamahal ng isang tatay para sa kanyang bayan. Wala kayo nun. Wala ganun ang administrasyon ngayon. Kaya kita nyo kahit pakaway-kaway pa siya yan, yung ang Pangulo ngayon, wala yan, hindi yan pinapansin.